Binuo ng opisina ng Ombudsman ang Investment Ombudsman Team na inatasang maging tanggulan ng mga negosyanteng inaabuso o nagiging biktima ng katiwalian sa bansa. Narito ang special report ni George Bandola. Dahil sa patuloy na lumalakas ang ekonomiya ng bansa at hindi may iwasan ang pagdami pa ng mga investors, maaaring hindi maiwasan ang ilang pagkakataong samantalahin ito ng ilang tiwaling miyembro ng mga ahensya ng pamahalaan. Dahil dito, itinatag ng Office of the Ombudsman ang Investment Ombudsman Team at inilagay si Deputy Ombudsman Melchor Carandang para pamunuan ng nasabing special unit. Natatagi ang trabaho ng Investment Ombudsman Team ang maging tanggulan ng mga negosyanteng inaabuso o nagiging biktima ng mga katiwalian sa alinmang sangay ng pamahalaan. Ang red tape o corruption ay isang balakid na sumisira sa kakayahan ng isang bansa na makapagbigay ng mga naaayong permits, certifications, lisensya at iba pang kaukulang dokumento para makapagpatayo ng isang negosyo ang isang negosyante. Malinaw ang nakasaad sa atas ng Ombudsman. Sino man sa mga tauhan ng pamahalaan na humihingi ng lagay, solicitation o pabor kapalit ang mga natatanging dokumento ay maaaring imbestigahan ng IOT. Kabilang na dito ang pag-i-issue ng mga nararapat na papeles mula sa Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, DTI, DOE, DENR at iba pang ahensya para makapagsimula ng negosyo. Ito ang pagpapatuloy ng pangako ng Administrasyong Aquino na putulin ang mga umiiral na korupsyon sa lahat ng sangay ng pamahalaan. Kamakailan, sabi ng National Competitiveness Council, hindi pa rin nawawala ang red tape bilang isa sa balakid sa malayang pagnenegosyo sa bansa. Ito ang tila pader na nagbibigay alinlangan sa kumpiyansa ng mga negosyante na makapaglagak sa bansa. Isa sa magandang ehemplo ng tagumpay ng Investment Ombudsman ay ang bansang South Korea. Oktubre ng taong 1999 nang itatag nito ang Office of the Foreign Investment Ombudsman para tugunan ng tila mabagal na pagdating ng mga foreign investors. Pinalawak pa ng OFIO sa pagkakaroon ng mga tauhang bihasa sa batas, taxation, labor, construction at technology. Idinedeploy ang mga ito sa mga foreign companies na may spesipikong reklamo tungkol sa anumang aspeto ng pagnenegosyo nito. Sabi ng American Chamber of Commerce at ng European Chamber of Commerce, tagumpay ang OFIO at inaasahan din nilang magiging tagumpay ang pagtatatag nito sa Pilipinas. Susunod sa ating special report, ano-ano ba ang kakayahan ng Pilipinas sa pag-akit ng mga negosyante at mamumuhunan at ano ang kakayahan ng mga ahensyang ito para tumugon sa mga reklamo ng korupsyon? Abangan yan dito sa PTV Special Report. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako po si George Bandola.